Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Anong problema? Napahinto naman si Jack sa paghakbang. Nakatingin sa kanya si Chloe. Nagtataka ito sa inasal niya. Or nagdududa ito. Wala. Nilapitan siya nito at hinila patungo sa lamesa, kung saan may naghihintay na Italian dinner. Let's eat. Tahimik siyang kumakain. Dinodumina naman ni Chloe ang kwento sa habang sinisikap niyang makinig rito. Pero kahit anong pilit niya ay may mga pagkakataong lumalagpas lang iyon sa kanyang pandinig. Are you listening to me, babe? Pinisil nito ang kamay niyang nakapatong sa mesa. Yes. Nanahimik naman si Chloe. Kulang ito sa tiwala sa sinabi niya. Tinapos nito ang dinner na wala ng gaanong sinasabi. Pagkatapos ay nagpahatid ito sa kanya sa pinagtatrabahuhan nitong network. Ipapasundo na lang kita sa driver para ihatid ka naman sa kondo mo. Napatanga naman si Chloe sa kanya. Hindi naman siya tanga at nararamdaman niyang gustong manatili ni Chloe sa kanya. Pero parang gusto niya munang mapag-isa. May lakad ka ba? Marami akong iniuwing trabaho. Kailangan kong pagtuunan yun ng pansin. Kalahati ay kasinungalingan at ang kalahati naman ay katotohanan. Okay. Hinalikan siya nito at kaagad na ito naglakad papalayo sa kanya. Mabilis naman niyang pinasibad ang kanyang sasakyan. Si Jade. Hindi nawawala sa utak ang natuklasan niya. Maya-maya pa ay kausap na niya si Alexa. Anong problema ba, Jack? Ang pagalit na boses kaagad ang bumungad sa kanya. Sa tono ng boses nito, mukhang nabulahaw niya ang tulog ng pinsan. Jack, ano ba? Naiiritang wika nito sa kanya. Alexa, may bikid sa lalamunan niya. Simpleng tanong na hindi niya magawa rito. Sinasayang mo lang ang oras ko sa iyo, Jack. Ikaw pa naman ang tipo ng boss na ayaw masayang ang oras, pero ngayon kinakain mo ang bawat segundo ko. Napalunok naman siya. Is Jade pregnant? Sa wakas ay nasabi na rin niya. Parang nabunutan siya ng tinik sa kanyang dibdib. Yes. Bumundol ang kaba niya dahil sa walang kagatol-gatol na sagot naman ni Alexa. Hindi ko alam na ikinasal na pala siya. Malutong naman na napatawa si Alexa. Mukhang tuluyan nang nawala ang antok nito. Sa tagal ng paghihiwalay ninyo, of course, makakahanap si Jade ng lalaking karapat-dapat para sa kanya. Uungot simple lamang siya, pero napakaganda niya. At nakakaakit, Jack. At bukod pa doon, napakaganda pa ng katawan, mabait pa. Sino ba namang lalaking hindi bubuntisin ang isang kagaya ni Jade? Isa pa, ano bang pakialam mo? Naikuyom niya ang kanyang kamao. Naiinis siya sa pagiging sarkastiko ng pinsan. Nayayamot siya sa mga katotohanang sumasambulat sa kanya. Kaya pala diring-diri si Jade noong hinalikan niya ito. Kaya pala ayaw na ayaw nitong nagdidikit man lang sa balat niya. May ibang lalaki pala ito. Of course, may lalaki ito. Saan nga na naman ba niya ito muling nakatagpo, hindi ba? Naiinis siya sa katotohanan iyon. Ibinebenta nito ang sarili para sa pera. May itatanong ka pa ba? Wala na. Pinatay niya ang tawag. Wala ka nang pakialam kung ano man nangyayari sa buhay ni Jade, Jack. Matagal na kayong nagtapos. Kung buntis man siya, nasisiguro niyang hindi kanya yon. At sino nakakaalam
kung ilan lalaki na ba ang naging customer nito. At yung gabing yon, nagbago ang lahat para sa kanya nang mangyari ang gabing iyon. Bumangon na naman ang kirot at galit. Hindi na niya dapat pinag-uukulan ng pansin ang pangyayaring iyon. Binuhay niyang muli ang makina at nagpatuloy sa paglalakbay. Matiim na nakatuon lang sa daan ang mga mata niya. Mariin ang pagkakahawak niya sa manibela. Hanggang sa natanaw na niya ang ituktok ng gusali niya. Sa entrada niyon ay may nakaparadang kotse. And of course, sino ba ang mangangahas at maangas na magpapark sa mismong harapan ng entrance kundi ang may-ari mismo? Si Paulo, kaibigan nila ni Dave. Napilitan siya maghanap ng spot imbes na idiretso sa basement ang kanyang kotse. "Hey, don't bother to get out of your car." Sinunod naman niya ito. Baka mabilis lang ang kailangan. Gaano ba kaimportante ang kailangan mo at sinadya mo pa ako rito? Naglakad ito at dumukwang sa gawing bintana niya. It's Oliver's birthday. Ang huling na umattend siya ng isang birthday party ay yung kanya mismo. Nag-cross muli ang landas nila ni Jade noon. Bakit allergy ka yata sa birthday party? Umangat baba ang mga kilay nito. Alam niya ang ibig sabihin noon. Hindi naman nangilid dito kung anong ginawa niya ng gabing iyon. Hindi nga lang ito traidor. Alam ko kung ano nangyari sa iyo nung gabing yon. Nakahinga siya maluwag. Dahil walang nakakakilala sa kanila kung sino ang babaeng iyon. Walang nangyari noon. Tumuwid naman ito ng tayo sa kanya. Sinabi mo, anitong nagkibit balikat na nasa mga bulsa ang mga kamay nito. So paano? Magkita na lang tayo sa birthday ni Oliver? Matagal-tagal ka na rin nagtatago ah. Para hindi humaba ang usapan, ay sumama na siya. Magka-convoy lamang sila ng sasakyan nila ni Paulo. Sa isang high-end bar na pag-aari ni Paulo sila napadpad. Sa isang pinakamalaking VIP room, idinaos ang celebration ni Oliver. Pagkapasok pa lang ay tumambad ang malamlam na ilaw ng silid para siya nalulula roon. Kumustahan at walang habang kwentuhan ang sumunod na nangyari. Hindi napuputol ang ugnayan nilang magkakaibigan kahit sa mga nakalipas na taon. Nasaan ba si Ollie? Tanong niya sa mga kaibigan. Hindi pa nakalusot sa tollgate ng misis niya. Siyang pagbukas naman ng pintuan at iniluwa ang may kaarawan. Present. Mas naging mainit ang batian. Nabuhay ang tawanan ng lahat. Umaalingasaw naman ang biruan and of course, pumarada ang samut-saring inumin. Sa gitna ng kasiyahan ay hindi niya naiiwasang sumagi ang usapan sa mga hindi na nila masyadong nakakasama. Hindi ninyo ba nakokontak pa si David? Tanong ng isa sa mga kaibigan nila. Ano bang nangyayari sa lalaking yon? Ilang taon na rin nagbababad sa law firm niya. Nanahimik naman siya. Lingid sa kaalaman ng mga ito. David and him had biggest falling out of friends. They had been best friends since high school. Pero naglahong parang bula ang pinagsamahan nila. Napabuntong hininga siya. Tumungga siya ng beer. Ilang saglit pa ay may mga magaganda at sexing babae na pumanhik sa silid. Umalingaw-ngaw naman ang sipol ng mga kaibigan. Ayaw niya na nakikitang senaryo. Naalala niya si Jade kung paano ito nagsayaw sa gitna ng bulwagan noong kaarawan niya. At naalala niya ang lahat. Pau, hindi na natin kailangan pa ng babae. Pwede tayong mag-celebrate nang wala sila. Nakakahanga naman si Oliver. He was an epitome of loyalty. Malayo sa kanya na nadala sa tukso. Gumapang na naman ang kaba sa kanyang dibdib. Are you enjoying so far, ha, Jack? Tanong naman ni Ollie na siniko siya para sa tagiliran. Yes, I am. Mas lumalim ang oras ay mas parami naman ang bumabahang mga inumin. Parang tubig na lang kung tutunggaay ng mga kaibigan ang alak. Halo-halo ang naaamoy niya. Sunod-sunod na ang sindi ng sigarilyo.
Siya naman ay pakunti-kunti lang. Nang hindi matagalan ang senaryo nang magsimula ng gumawa ng milagro ang mga kasamahan. Mabilis niyang inilabas ang kanyang sarili. Sa kotse na muna siya nag-car park at doon siya maninigarilyo. Papalapit na siya sa kinapaparadahan ng kotse nang matanaw niya si Paulo na may kausap na isang babae. The woman looked so familiar. Sa ayos nito ay mapagkakamalang nagtatrabaho ito sa isang club. Ang iksi at hapit ng damit nito. Mataas ang takong ng sapatos. At walang habas itong nangumunguya ng bubblegum. Habang nakikipag-usap kay Paulo. Nakalahad pa ang mga kamay nito. Halatang hinihintay ang bayad. Kunti na lang at iisipin niyang nagpimp ang kaibigan niya. Pinag-aral pa ng abogasya. Ganito rin naman pala ang kahahantungan. Tatalikod na sana siya nang siya namang pagtalikod ng babae. Hindi siya maaaring magkamali rito. Ito yung bisita ni Jade noong nakaraan. He had a hunch. Ito ang nagbo kay Jade na sumayaw sa kaarawan niya. Ewan niya, may bumubulong sa kanya na alamin ang mga bagay-bagay. Ni hindi niya maalis ang mga titig sa babae. Habang paliit ito ng paliit sa mga mata niya. Bro, gaano ka nakatagal na nandyan? Napangiti naman si Paulo. Pinakikinggan mo ako, no? Nanatili siya nakatingin sa babae na pumapara ng taxi. Sino yun? Sino? Tumabi ito sa kanya at sinundan ang tinitingnan niya. Oh, yun? Si Mariposa. Tiningnan niya ng mataman si Paulo. Nagtatalo ang isip niya kung dapat bang itanong ang bagay na gumugulo sa utak niya. Interesado ka ba sa kanya? Was she the same woman na kinontak mo noong birthday ko? Balik tanong naman niya rito. Yap. Proud naman na sagot ni Paulo na ikinumpas pa ang mga kamay sa ere. Marami siyang alagang babae at pawang magaganda at malilinis. Ito lang talagang si Ol ang nag-iinarte. Masyadong loyal sa misis niya. Ganoong babae ba talaga si Jade? Kung ilang booking na ba ang nasamahan nito? Interesado ka ba, Jack? Pwede mo ba siyang tawagan? May gusto lang akong malaman. Why, Jack? Asked her if she's available. Nalilito siya sa sarili niya, pero wala na siyang pakialam pa kung bayarang babae man si Jade o hindi. Nagtatakang nagdial naman si Paulo sa phone nito. Hey, do you still remember that woman I booked months ago? Yung sumayaw sa birthday ng kaibigan ko. Natahimik naman sa kabilang linya. Habang hinihintay ang maaaring isagot ng babae, ay abot-abot ang kaba naman ni Jack. Sumenyas ito na hindi na raw. Minwestra niya sa kaibigan na magtanong pa. Kaya naman isinit na lang ni Paulo sa loudspeaker. Bakit naman hindi na available ang babaeng yon? Someone might be interested in her. Buntis na yon, pakisabi sa kaibigan mo. Kumabog naman ang dibdib niya. Isa pa, minsan lang yung ginawa ng kaibigan ko, no? Nagibit lang talaga siya sa pera, kaya napilitan. Hindi yun pokpok na kagaya ko. Ibahin mo yon. Minsan nagipit. Halos mabingis siya sa narinig at sa pintig ng puso niya. Malaking tsansa na kanya nga ang batang yon. That's explain kung bakit kakaiba ang reaksyon niya nang matitigan ang sinapupunan nito. At alam niyang kakaiba ang nararamdaman niya nang makita ito. Pero paano kung may nobyo o kinakasama ito? May kinakasama na ba siyang lalaki? Hindi napigilang singit naman niya. Wala na siyang pakialam pa. Ha? Malakas na tanong naman ng babae. I mean, may asawa ba siya o boyfriend ba yon? Teka, bakit ang dami mong tanong tungkol sa kanya? Gusto mo siya? Pambihira ka naman, Pao. Buntis pa talaga ang pinunterya mo. Thinking na si Paulo pa rin ang nakikipag-usap. Kaya pabiro itong sumagot. Pero sasagutin kita, kahit gwapo ka, hindi ka papasa doon. Nakita ko na ang ex nun. Ubod ang gwapo at ang yaman din. Sininyasan naman niya si Paulo na iabot ang phone sa kanya. Mariposa,
Siya na ngayon ang direktang nakikipag-usap sa babae. Pau, ikaw pa ba ito? Halata ang pagtataka sa boses ng kaibigan. I need to talk to you. Sarap na sarap si Jade sa kinakain niyang tako habang naglalakad patungo sa parking lot ng grocery na kinaroroonan niya. Kasama niya si Aling Linda at pinauna na siya nito sa kotse. May naligaw na sauce sa gilid ng kamay niya at parang patay gutom na hinabol pa niya iyon sa bibig. Ang sarap lang kasi, nitong mga huling araw ay mas natatakaw siya. Tex-Mex foods naman ang kinakahumalingan niya. Natatawangan na siya sa sarili at bundat na nga siya kung ano-anong food cravings pa ang meron siya. Sarap talaga. Nag-angat siya ng mukha at balak sanang itapon sa basurahang unang makikita ang paper container nang mahagip ng mga mata niya ang tila pamilyar na figura at bulto ng katawan. Isang lalaking nasa kanyang kotse. Nakatago sa bulsa ng jeans ang mga kamay. Halos matuod siya sa kinatatayuan. Nang mapagsino ang lalaking seryosong nakatitig lang sa kanya ngayon na tila wala ng ibang nakikita sa paligid. Automatikong lumakas ang pintig ng puso niya. Sinikap niyang hanapin ang tamang katinuan sa lakas. Umatras siya ngunit nakikita niyang wala itong balak na huminto sa paglapit sa kanya. She was cornered. Lumapat ang likod niya sa pader at ang tanging nagawa ay ang hintaying makalapit ito. Lumalapit itong hindi inaalis ang mga titig sa kanya. Patindi ng patindi ang mga halong emosyong nagahari sa kaibuturan ng dibdib niya. May mga butil din ng pawis na nananalaytay sa kanyang likuran at sentido hanggang sa huminto sa kahalos pulgada na lang ang distansya mula sa kanya. Parang naging mas kaaya-aya ang simoy ng hangin na hinahaluan ng natural nitong scent. Napagtanto niya, malapit na ito sa kanya. Patunay ang tila pagsasayaw at pagsisipa ng anak niya nang malakas sa kanyang sinapupunan. Anong ginagawa mo rito? Nanatiling tahimik lang ito. Sinuyod ng tingin ang buong mukha niya. Bumaba ang tingin nito sa kanyang maumbok na tiyan. Hindi niya maipaliwanag ang bumabalot na emosyon na nakikita niya sa mukha nito. Matindi ang naging kaba niya. Kailan mo balak na aminin sa akin? Alam niya ang tinutumbok nito. Naikuyom niya ang kamao. Ang kapal nitong mag-usisa sa kanya. Lumulobo na siya. Halos ipanganak mo na. Pero hindi mo pa rin sinasabi. Tinapangan naman niya ang mukha. Sinikap niyang huwag kumurap habang nagsasalita siya. Tinawid mo lang talaga ang dagat para lang tanungin ako tungkol dyan. Nakaismid niya ang tanong rito. Well, wala akong dapat na aminin sa'yo. Gumalaw naman ang panga ni Jack. Inilapat nito ang kamay sa gilid ng mukha niya habang ibinakod ang hita sa gilid niya. Dahan-dahan ay ibinaba ni Jack ang sarili para magpantay ang mga mukha nila. Umabot sa pisngi niya ang mainit nitong hininga. Ang mga mata nito ay tila hindi inaalis sa kanya na para bang maglalaho siya. That child is mine. Tinitigan siya nito na maigi. Pero pinipigilan niya. Ayaw niyang magpagapi sa walang hiyang taong iyon. Nagtapang-tapangan siya. Nananaginip ka. Anak ito ng isa sa mga customers ko. Hanggat maaari ay wala siyang aaminin. Nasimula na rin niyang magsinungaling. Itutuloy na niya. Bayarang babae ako, hindi ba? Mas lalong naging babalasik naman ang anyo ni Jack. Tila tinitimpi ang matinding galit na mistulang sasabog anumang oras. Ayaw mong aminin? Mariin na tanong sa kanya ni Jack. Wala akong dapat aminin. Tinumbasan niya ang matigas na tono nito. Talaga? Naramdaman na lang niya ang paglapat ng palad nito sa ibabang bahagi ng umbok ng tiyan niya. On that instant, naglikot kaagad ang anak niya. Naging dilobyo din ang bugso ng damdamin at kinatatakutan niya na baka makarinig siya ng malakas na pintig ng puso niya. Can you feel him moving? Him?
na para bang sigurado itong lalaki nga ang iluluwal niya. Nagpatuloy siyang walang kiburito. Gusto niya itong itulak, pero wala siya nagawa. He is almost dancing, Jade. He is happy. Dinalaw mo ako rito sa ganitong dahilan lang. Ang babaw mo, Jack. Si Jenny lang ang dahilan kung bakit may komunikasyon pa tayo. Si Jenny lang. Huwag mong isali ang isang to. Napakahusay nga siguro niyang sinungaling. Dahil hindi man lang bumuhol ang dila niya. Binaklas niya ang kamay ni Jack at pinilit niya na maging matapang sa harapan nito. Kawawa na nga siya. Kahit naman kaunting lakas ay makikita nito sa kanya. Ngunit hindi niya matibag-tibag ang mga braso nito. Ano ba? Medyo napalakas na ang boses niya. Naiiyak siya sa iritasyon. Ang kapal talaga nito. Sa wakas ay lumuwag ang pagkakabakod nito sa kanya. Nakahinga siya na maluwag. Akala niya ay makakawala na siya. Pero sa paghihilakbot niya, ay kinarga siya ni Jack sa mga bisig nito. Ibaba mo ako! Parang bingi lang si Jack. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Para lang naulit iyon noon. Inilagay siya ni Jack sa passenger seat ng kotse nito at kinabitan siya ng seatbelt sa katawan niya. Jack, ano bang ginagawa mo? Nanulak siya pero walang silbi ang pagpupumiglas niya. Bago pa man iyon matanggal ay nakapasok na sa kotse si Jack. Dilak nito ang pintuan at kaagad na pinaharurot patungo sa kung saan. Saan tayo pupunta? Nanatiling nakapakulang sa daan ang paningin nito. Nakikita niya ang galit sa mukha nito. Mahigpit ang hawak nito sa manibela. Gumigitiw ang mga ugat nito. Ilang minuto ang nagdaan at narating nila ang hospital kung saan inoperahan ang anak. Bumaba sila ng sasakyan. Mabilis siyang kinuha nito kung hindi niya ito itinulak. Marunong ako maglakad. Pero hindi niya nagawang ipiksi ang kamay niya nang mahigpit na hawak ang palapulsuhan niya. Nagmistulang sabog ang utak at puso niya. Naroroong nababahala siya sa mga aktwasyon nito. Pero hindi niya maipaliwanag yung klase ng kanyang nararamdaman tuwing nalalapit ito sa kanya. Sa isang laboratorio sila humantong. Ayaw mong umamin? This is the best way to make you admit the truth. Parang naglupasay ang pakiramdam niya. Ano ang mangyayari kapag napatunayan nito? May takot siya na baka hindi lang si Jenny ang agawin nito. Jack is capable of doing a lot of things. Batid niya iyon. Hindi niya mapahihindian ito. She gave in nang matapos na ang lahat ng ito. Hinahamon mo ako? Sige. Tutal naman, I am so tired of always proving myself to everybody. Sige, gawin natin. Naghahamon na ang pagtitig niya rito. Paano kung mapatunayan mong anak mo nga ang batang ito? Kukunin ko siya. Umalon ang dibdib niya. Sumapuso kaagad ang kirot sa dibdib. Ang kapal mo, Jack. Ang kapal-kapal mo. Ano ba ang naiambag mo sa buhay ng mga anak ko? Bukod sa binhi mo. Wala na, Jack. Pakiwari ni Jade. Isang surrogate mother siya. Pinupunlaan lang. Walang habas na pinuputukan. Mas bumababa tuloy ang tingin niya sa sarili. Ano pa bang pang-iinsulto ang hindi nito nagawa sa kanya? Mr. Alcala, handa na ba kayo? Isang babaeng naka-lab coat ang lumapit sa kanila. Yes, Doc. Pero hindi na namin itutuloy pa ang procedure. I already got my answer. Thank you for your time. Kinuha nitong muli ang kamay niya at iginiya siya palabas ng building. Ano ang nangyari? Bakit hindi nito itinuloy? Naguguluhan siyang naiiyak. Simula sa araw na ito, Jade, hinding-hindi mo na ako mailalayo pa sa buhay ng mga anak ko. Siguro nga makapal ang mukha ko. Tulad ng sinasabi mo, tinatanggap ko yon. Pero hinding-hindi ko na aalisin yung karapatan ko bilang ama sa mga anak ko. Wala ako sa tabi ni Jenny nung isinilang siya.
At hinding-hindi ko hahayaan sa panahong ito na wala ako sa tabi mo kapag nailabas yan. Napatingin siya sa matatayog ng mga gusaling dinadaanan nila. Nakabalik sila sa kotse na hindi niya matantya kung paano dahil abala siya sa pag-iyak at sagal sa lalaking ito. Bakit noong sinabi kong anak mo si Jenny, hindi ka naniwala, Jack? Pinahid niya ang namamasa na namang pisngin niya. Sanay naman kami na kami-kami lang. Nabuhay naman kami ng maraming taon na wala ang suporta mo. Mabubuhay din kami sa susunod pang mga taon. Wala siya narinig na sagot sa panunumbat niya. Bakit hindi na lang kayo magkaanak ni Chloe? Total magpapakasal din naman kayo. Nakakapagod na sa pagsasalita ay pinilit pa rin niya. Huwag mong isali si Chloe sa usapan. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang tungkol sa pinagbubuntis mo. Ang dami niyang gustong sabihin at iba to ritong panunumbat. Pero kinalma niya ang sarili. Nakakapagod na. Ayaw rin niyang ma-stress. Makakasama yun sa anak niya. Sa nalalabing mga sandali ng biyahe nila, ay wala man lang nagsalita sa kanila. Walang maririnig sa loob ng sasakyan, kundi ang mararahas na buntong hininga. Gabi na makarating sila sa bahay. Naratna niya sa sala si Aling Linda. Apologetic itong nakatingin sa kanya. Tumalim naman kaagad ang mga titig ni Alexandra. Kay Jack na makitang mugto ang mga mata niya. Anong ibig sabihin nito? Hindi niya nakikita dahil umakyat na siya sa hagdanan at nilampasan niya ang lahat ng naroroon. Pero narinig niya ang paglagapak ng kung anong bagay. Kung sinampal naman ito si Jack, tama lang yun sa kanya. Kulang pa yun. Kulang na kulang pa. Pagdating sa silid, patas siyang nahiga sa kama. Pakiwari niya lahat ng lakas ay inaagaw sa kanya. Isinarado na niya ang mga mata. Nakakapagod lang ang araw na ito. Gusto niyang laktawan at kalimutan. Napahawak siya sa dibdib. Pinapakiramdaman ang puso niya. Ang bilis ng tibok niyon. Minsan naiisip niya, her ability to love unconditionally is weakness. Minahal niya ng todo-todo ang mga taong nasa paligid niya. Wala siyang hinihintay na kapalit. Pero lahat ang natanggap niya ay puro pasakit at sakit.